Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong impeachment at prosecution sa pangunguna po ngayon ni Attorney de Binagracia at talagang dinadala po. Ito po. Pati po ang request more than 400 security ng Office of the Vice President ay kinu-question po at minamasama yata nila. Unbelievable. At hahanapan pa rin yan ng korupsyon. Hindi po ba? Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panuorin sila. Kayo ng addition o ng augmentation para sa special duty allowance ng VP SPG dahil tumaas ang bilang ng security officers and security or protective agents ng Vice President. Tama ba? Yes. Sinabi mo rin dyan sa letter na yan na as of October 10, 2022, the total count per roster of troops is 473. Yes, ma'am. I mentioned, ma'am, na Yes. I cannot. Thank you, Mr. Artonio. I'm satisfied with your answer. You will also confirm na nung una, humigit kumulang 95 lamang ang security personnel ng OVP. Tama ba? Kaya Ma'am, nga kayo humingi ng augmentation for special duty allowance dahil biglang nag-increase ito by almost fourfolds. Ma'am, I can only answer for the security deployment during the term of VP Sara, ma'am. Correct. Hindi ba isinaad nyo rin dito sa letter na ito, in-explain nyo kasama ang letter dated August 22, 2022. Dito in-explain nyo bakit kayo humihingi ng special duty allowance. Yes, ma'am. Okay. Sinabi nyo, from 95, tumaas nga ang bilang ng security Yes, ma'am. detail ng, ng Yes, ma'am. security officer or protective agent sa ilalim ng VP SPG. Ayon nga sa'yo, yung mandato ay protektahan at i-ensure ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba? That's correct, ma'am. Aaminin mo rin na yung security detail ng Vice Presidente, hindi ito mga karaniwang security guards. Ito ay miyembro ng AFP at PNP. Tama ba? Yes, ma'am. That's In correct. fact, sinabi mo rin sa same letter na yan na 364 ng karagdagang or ng security detail ng Vice Presidente ay mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. At 140 naman ay miyembro ng Philippine National Police. Tama ba? Yes, ma'am. That's correct. Sa inyong kaalaman, Mr. Ortonio, meron bang ibang pangalawang pangulo sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng ganito karaming security detail? Ma'am, I cannot Objection. comment on the. I cannot comment for the previous vice presidents, ma'am. So you do not know. The answer is you do not know. What I can say, ma'am, is I cannot comment, ma'am, because I have no personal knowledge. You have no personal knowledge. That's correct. You will also confirm na yung special duty allowance na inyong hiningi, ito ay karagdagang allowance lamang para dito sa VP-SPG. Ibig sabihin, etong membro ng mga VP-SPG, kumukuha na ito or tumatanggap na ng sweldo mula sa AFP sa ilalim ng General Appropriations Act for the members of the AFP at yung mga miyembro naman ng PNP tumatanggap ng sahod mula sa PNP. Kung alam ninyo, Your Mr. Honor, Antonio. please. Counsel? I will have to object, Your Honor, because counsel has not shown the relevance of the salaries of VP-SPG to the confidential funds. And in fact, there was no finding from the COA-ICPAO regarding this matter. Okay, on 2 points, Your Honor. Kindly comment, Counsel. First, Your Honor, the fact that Nakita niyo po mga tambay
kung saan-saan na lang po nila dinadala ang issue. Confidential fund. Ngayon naman po sa security, mga kababayan. Bakit daw po napakarami security ng Office of the Vice President? Sa tingin mo, sa panahon ngayon, hindi niya ba kailangan ng marami security? Gobyerno na po ang nagpapabagsak yata sa kanya. Buong puwersa na po ng gobyerno ang nagpapabagsak po sa mga Duterte. Unbelievable! Hindi po ba? At yan naman po ay hindi po nila grant. Binawasan po nila yan. Hindi po ba? Hindi naman nila talaga totally binigay. Ang laki po ng ibinawas nila. Ano naman po ang masama na i-secured mo ang Vice President? Dahil ang Vice President po ay nagtatrabaho. At sa katunayan, uulit-ulitin po natin, hindi naman po yan ibinabalita ng malaking mainstream media ang mga ginagawa at programa ng Office of the Vice President. Lalong-lalo po yung kanyang mga satellite offices. Hindi po ba? At ang Vice President po, mga kababayan, tanging ang Vice President Sara Duterte na ang nagpapabagsak ay gobyerno. Di umano. Nakita niyo po, House of Representative, kasama pa mga majority pa yata ng Senado, ang nagpapabagsak din. At kitang-kita naman po natin na handyan pa po yata ang NBI, DILG, Ombudsman. At ang mga kapulisan at kasundaluhan ay tahimik naman po sa nangyayari po sa ating bansa, sa kaguluhan ng politika at malawak ang korupsyon. Tahimik. Hindi ba dapat i-secured mo kung nanganganib na ang nagpapabagsak sa iyo ngayon ay gobyerno? Pilit kang hinahanapan ng mali at pilit kang sinisiraan? Kino-question mo ang security ng pangalawang Pangulo? Paano naman at gaano karami ang security ng Pangulo? Batalyon! Hindi lang po 400 ang security ng Pangulo. Nakita nyo naman po, pagka nakakaroon ng rally, gaano karami po ang dinideployed po nila dyan. At gaano karaming wire. Di ba? Yung mga bob wires na nilalagay po nila dyan. Napakarami, isang damukal, batalyon na pulis. Sundalo! Pinoprotektahan ang Pangulo ng bansa. Di hamak na hindi lang po 1,000, baka hindi lang 1,000 ang pumoproteksyon sa Pangulo. Bakit pagdating sa Vice President? Para lang maikabit nyo sa korupsyon dahil humihingi ng extra allowance doon sa kanyang hinihingi na request na security. Korupsyon po ba yon? Ibang klase. Mga kababayan, ganyan po katindi itong gobyerno ng binagoong Pilipinas. Pinababagsak nila ang isang Vice President. Gusto nila walang security. Bawasan pa ang security. Dahil mismo ang Vice President nagsasabi, nanganib ang buhay ng kanyang pamilya, nanganganib. Tinutukan po ba yan? Imbestigahan ng NBI? Sige nga. Tinutukan po ba yan na paimbestigahan? Hindi. Dahil mismo yata ang NBI ay nagagamit din para pabagsakin di umano ang Vice President. Dahil nung nakaraan lang po, tumitistigo pa dyan ang direktor ng NBI. Hindi ba kailangan ng security ng Vice President? Sige nga. Palibasa po kasi itong prosecution, mga kababayan, ay napakarami po kasing karga-karga na anomalya. Hindi kaya. Kaya takot na takot sila sa Vice President. Gustong-gusto na nga nilang mawala sa politika yan eh. Baka nga kung sila masusunod, baka nga gusto pa nilang matsugi di umano ang Vice President para tuluyan na silang maging masaya at makubli na ang kanilang mga pinagagawa sa bayan. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo. Kukwestiyonin mo ang isang Vice President na buong gobyerno, asset, pera, makinarya ng gobyerno nagagamit para pabagsakin
ang mga Duterte, ang Vice President? Di umano? Ikukumpara mo sa dating Vice President? Bakit? Nung panahon po ba ni Leni, ganyan po ba ginagawa ng gobyerno kay Leni? Pinagtutulong-tulungan kasama ang House of Representatives, Senado, at ang makinarya ng gobyerno? Ganun po ba nangyari kay Leni? Ikumpara mo sa Vice President na hanggang ngayon na hindi siya nilulubayan. Hindi po ba? At napakarami pong ginagawa nilang paninira, pagpapabagsak. Hindi po ba sa Vice President? Ibang klase dahil kailangan nilang i-cover up ang mga ginawa nila. Kaya hiyang-hiya naman tayo dito kay Atty. Di Binagracia para questionin mo pa at hanapan mo pa ng korupsyon ng mga security dahil humihingi ng mga extra fund dahil may mga sweldo na raw po sa AFP at PNP. Ibang klase. Mga kababayan, ibang klase po. Ganyan po katindi at kasasama po ng gobyerno, mga kababayan, ng binagong ang Pilipinas. Pagka po kalaban nila sa politika, mga kababayan, at hindi ka nila kakampi, kalaban ka kung ituring at kailangan kang pabagsakin. Di umano. At lahat po ay gagawin nila para lang masiraan ka. Pati security mo, kukwestiyonin. Kalaban ka ng gobyerno ngayon. Unbelievable. Mga kababayan, ipaparis ka pa kay Leni. Si Leni, 6 na taon na siniraan si dating Pangulong Duterte, pero never siyang ginipit. Never siyang inimpeach. Hindi po ba? Iba po ngayon. Dahil ang Pangulo ngayon, napakaraming issue. Meron pang personal issue. May polboron pa. At higit sa lahat, isang damukal na iskandalo, issue ng korupsyon at bending the law. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Nakakalungkot lang. Talagang gagawin po nila lahat. Mapabagsak lang po ang Vice President at tuluyan na pong mawala sa politika. Lahat po ng klaseng paninira ay gagawin talaga nila. Huwag naman po sana silang magtagumpay. Hindi po ba? Kaawaan po sana na may kapal na maingatan po ang Vice President. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo na mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Ako si Pilam, Ani Jo. Thank you po sa inyo. Shoutout po. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Sa muli, bye-bye!